So today's video guys ay pag-uusapan natin yung iba't ibang klase or iba't ibang default ng inverter. Kung minsan mamimili tayo, ano ba yung maganda? 12 volt ba? 24 volt or 48 volt? So kung minsan ito yung hindi natin nasasabi or tinatanong sa atin, kung minsan nag-install tayo, yun yung mga hindi nila tinatanong at hindi natin nasasabi kung minsan. Kasi nga nagdedepende na lang kung ano yung tapat ng budget. Kagaya ko rin nung naglagay ako, hindi ko na talaga tiningnan. Hindi ko na tiningnan yung magandang brand, hindi ko na tiningnan kung ano yung mas maganda, hindi ko na tiningnan kung ano ba yung mas reliable at mas efficient. Basta kung ano yung tapat ng budget, yun na. Bara-bara kumbaga. Yeah. So yun ang problema kung minsan yung hindi natin pinag-iisipan, yung pasok na lang tayo ng pasok, in the end ay mapapasubo tayo sa problema. So parang mamimili tayo ng solar panel, parang naka-trial mode. Kung ano-ano lang yung size, 50 watts, 100 watts, 150. So bago tayo mag-stick sa isang size or isang brand, marami muna tayong trial mode. Kagaya ko dito, pwede na pala mag-order sa online ng 300 watts. But 200 watts lang yung kinuha ko. Pwede deliver naman nila yung 300 watts. So sayang. So imbis na mag 300 watts ako, dahil guys, doon ako nagsimula, yun na ang pinanindigan ko. Pero siguro pag second string dito ay mag 300 watts ako. Pero kung sakaling mayroong pagkargahan, mas malaki ang kukunin. Kaya sinabi ko, mas efficient yung malaki compare sa maliit. Sa lahat ng sasabihin ko dito guys ay based lamang po sa aking experience na gumamit na ng 12 volt at 48 volt. Ayan. So isang kinukonsider kasi natin dito ay yung klase ng inverter, yung supply. So hayaan muna natin kung anong klaseng brand yan. Basta ang importante yung supply voltage niya, kasi napaka-importante nito kung sakaling bibili tayo tapos yung mga load natin kung minsan hindi nakamatch. Gaano ba kalakas ang inverter na bibilhin natin? Kasi kung minsan sasabihin natin magaan lang naman yung load namin Kasi in the future hindi natin alam, padami ng padami yung ating appliances. Hindi na pabawas ng pabawas yan Kung minsan nagdadagdag tayo ng aircon, nagdadagdag tayo ng water pump, ref, washing, at kung ano-ano pa, mga ilaw, mga extension, kung saan-saan. So pataas, habang tumatagal, overtime, dumadami yung load natin. Okay, sabihin natin na mataas yung wattage pero yung supply ay mababa. Kahit malakas, sabihin natin malakas, pero yung supply mababa yung kanyang voltage. So yung sinasabi ko na noon ay masyadong stress yung inverter, masyadong stress yung kanyang mga wiring, lalo kung mabigat yung load natin. Isa pa, masyadong stress yung battery. Isang dahilan kasi yon kung bakit mabilis bumaba ang kanyang lifespan, kasi nga masyadong stress yung ating battery. So dun pa lang ay kuminsan din natin napapansin. So nung namili ako ng 12 volt, napansin ko yon. Pag niloadan ko na mabigat, 1,500, mainit yung wire, tapos yung inverter hirap kasi nga 12 volt lang siya. So siguro mas maganda for me, mas maganda kasi kung pipiliin na natin 24 volt or kaya 48 volt. Hindi masyadong stress yung natin, yung inverter, hindi masyadong stress yung wiring, hindi masyadong stress yung ating battery, kasi nga mas magaan niyang paandarin yung mabigat na load. So compare sa 48 volt, mas malakas siya sa mga load natin. So kayang-kaya lang niya kasi nga hindi stress yung system. Supposed to be yung 3,600, malaki na sana yung wire, mataba. Pero ito ay number 4 lang siya. Ayan, kung 12 volt yan, dapat nasa number 2. Ayan, kung tatas pa yung battery mo, tatas pa yung wattage mo, pag 12 volt kung sakasakali, doble pa yung number 2 para hindi siya iinit. Kasi iinit yan kung mataas yung load mo, bigat. Pangalawa ay sa tibay, sa 12 volt at 48 volt. Kuminsan sa lakas at bigat ng load, nako-compromise yung kanyang tibay. Sa 12 volt,
ay stress yung buong system. Kasi nga, mabigat yung load, mababa yung voltage, hirap yung battery, mainit yung wire, mainit na rin yung kanyang inverter. So hirap siyang mag-convert from 12 volt to 318 or 15 volt to convert AC. Ayan. So naiko-convert yung energy into heat na itatapon. So yung efficiency, sabihin na natin na nasa 60%. Ayan. So kung gagamit ka ng 12 volt yung battery, hindi mo aasahan talaga na yung kanyang energy na 230 amp hour ay yun talaga yung makukuha mo sa battery from inverter. Kasi nga naitatapon into heat, naiko-convert into heat. So compare sa sa 48 volt, mas mataas yung kanyang efficiency. Masasabi ko siguro nasa 90%. So konti lang yung itatapon na heat. Okay, so mas matibay ang, sa tingin ko mas matibay ang 48 volt compare sa 12 volt. Lalo kung mabigatan yung load natin. Pero depende pa rin yan guys kung gaano natin ingatan, gaano natin i-manage yung load. Kahit 12 volt yung gamit mo, basta marunong ka sa loading, hindi ako pinagsasabay-sabay yung mabibigat. Alternate, kung baka sa decompressor, yung ref natin, yung freezer natin, alam mo kung ilang type bago mo isunod yung iba. Pero kung yung iba kasi basta saksak ng saksak, ang nangyayari, overload, nagkakaroon ng choke, na-choke yung system. So ang tendency nun, mabigat yung load, stress yung system na nagkakandaputukan. Pangatlo ay sa charging. For me, mas efficient si 48 volt compare kay Pau-Pau, yung 12 volt natin. Kahit sabihin natin malakas yung harvest natin, malakas yung araw, tirik na tirik, pero may katagalan niyang i-charge. Ayun na, mainit yung system. Ayan, sinabi ko sa una pa lang ay malakas nga. Kaya lang nako-compromise yung lakas na yon, nako-compromise naman yung kanyang tibay kasi mainit yung system. Alam niyo naman na ang ayaw ng mga parts or bumabagsak yung efficiency ng isang parts kung masyado na mainit. So pag paulit-ulit na ganon, either masira, mabilis bumaba yung efficiency ng battery, bumagsak yung kanyang DOD, or yung mga wiring, yung mga MOSFET, yung inverter mismo. So mainit. May mga video na ako dyan na i-convert to heat. So imbis na mabilis na makakargaan yung battery, ay hindi, kasi nga mainit. Dahil nga mababa yung voltage pero mataas yung AH. Ang bagsak nun, mainit yung wire, mainit yung mga MOSFET, mainit yung mga diode niya. So over time, hindi tatagal. So medyo matagal siyang i-charge. Kasi kung i-fast charging mo naman, hindi na rin pwede kasi nga ang limit minsan ay nasa 80 to 90 ampere. Ayan, so medyo tatagal, maraming iinit. So compare sa 48 volt, ayan, dito napapansin ko mas mabilis. Kahit sabihin natin makulimlim, mabilis pa rin. Kasi nga yung efficiency niya nasa, sabihin na natin na nasa 90 or 95%. So hindi na itatapon or hindi na i-convert into heat. Supposed to be doon lang sana sa yung mga MOSFET, mga transformer niya umiinit. Hindi, kundi kay Pau-Pau pati mga wiring mainit. Ayan, lahat-lahat umiinit. Pero dito ay malamig. So para sa akin, mas malakas, mas matibay, mas mabilis ma-charge, yung efficiency mas mataas sa 48 volt. Minsan kasi hindi natin napapansin, over time dumadami yung appliances natin. So ang naiiwan ay yung inverter na binili na natin. Pwede kung mag-upgrade tayo, kaya lang dagdag gastos na naman. So for me, mas maganda advance na tayo. Advance na tayo, yung advance mag-isip, advance mag-decide. Paano kung sakali ganito? Ayan, bibili tayo ng ganito, di at least naka-ready na yung system mo. Ito kasi, kung minsan hindi ko napapansin yung pag-load namin sa mga appliances, masyado matakaw sa battery. So hindi siya inaabot ng umaga. Minsan inaabot din, pero talagang todo tipid ka sa gabi.
Ako sabihin na natin ng solar ay unlimited, pero pagdating sa gabi, dun mo masusubukan kung paano ka magtipid. Yan. Kahit sabihin na natin solar yan, nagtitipid pa rin. Gaya dito nagtitipid din ako para hindi abutin ng brownout sa gabi. So overtime di ko pa na nararanasan kasi hanggang sa umaga marami pa natitira. So next time naman siguro pag-uusapan natin yung brand, kasi nga nasubukan na natin si Pau Pau, nakita niya lahat ng mga naging problema niya. Although gumagana siya hanggang ngayon, ang trabaho na lang niya ay for backup. So hanggang nung pinagana ko to, hindi ko na siya pinagana. Ayan, hindi ko rin pwedeng idugtong dito, ihalo dito yung kanyang output kasi nga kahit sabihin na natin na in or out ko siya ilalagay, delikado, napaka-delikado. Lalo na touchscreen siya DE. So, dun pa lang sa cellphone, mga gadget ay alanganin na how much more kay DE. Hindi na makontrol yan. So, masakit isipin, masakit sa pakiramdam na masamay loob kasi nga ang sumira ay yung si budget meal. Ang sinira niya ay si DE. So, hiwalay na lang kung sakaling gusto ko magpahinga to, mayroon siyang sabihin na nating maintenance, siyang gagamitin ko. Pero primary ginagamit ko ito kasi nga malaking kanyang battery. Tapos hindi stress yung system. Okay, so kahit mag-cutting ako dito yung malaking circular saw ni Predator, hindi siya hirap. Binahirapan tapos hindi makonsumo sa battery. Madaling makargahan. Okay, so maraming salamat sa video na to at next time ulit.